Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang panalangin ay maaaring naririnig na malakas o tahimik. Maaari ding pribado o sa gitna ng maraming tao, formal o hindi formal. Lahat ng panalangin ay iniaalay ng may pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang pananalangin ng mga Kristiyano ay nakadirekta sa 3 persona ng Diyos sa Biblia. Nananalangin tayo sa Ama sa pamamagitan ng Anak at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang masasama ay walang pagnanais na manalangin. Ngunit ang mga anak ng Diyos ay may likas na pagnanasang manalangin. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Ama sa langit, alam ko na ang aking panahon ay nasa iyong mga kamay at naniniwala din ako na mahalaga sa iyo ang lahat ng bagay sa aking buhay. Sa iyong soberanya, hindi ko nagulat sa anumang nangyari sa sino man sa iyong mga anak. Naniniwala ako na ginagawa mo ang lahat ng bagay na nagtutulungan para sa ikabubuti namin na magmamahal sa iyo. Naniniwala ako na inalagaan mo ang bawat isa sa atin na may perpekto at banal na pag-ibig. Dumating ako sa iyo ngayon dahil ang aking kalusugan ay lumalala sa ilang karamdaman na hindi pa nasuri. Hindi ako sigurado kung ano ang gagawin, ngunit alam ko na naiintindihan mo ang lahat ng tungkol sa akin. Naniniwala ako na alam mo kung ano mismo ang kailangan ko upang ibalik ako sa buong kalusugan at lakas, at nagtitiwala ako sa iyo sa panahong ito ng sakit sa aking buhay. Mangyaring Panginoon, hinihiling ko ang iyong kagalingan sa aking buhay at manalangin na dalhin mo sa aking pansin ang paggamot na pinakaangkop para sa aking kalagayan. Mangyaring idirekta ako sa paraan na dapat kong gawin sa mahirap na oras na ito sa aking buhay. Salamat Ama, sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Loving Lord, alam ko na madalas mo kaming pinipigilan sa aming mga landas at inaalis kami sa negosyo ng buhay sa pamamagitan ng isang sakit o panahon ng masamang kalusugan upang mapilitan kaming alisin ang aming mga mata sa masakit na pasanin ng buhay at magsinungaling sa isang ipinapatupad na kama ng karamdaman upang muling matuklasan kung ano ang ating mga tunay na prioridad sa buhay. Ama, alam ko na hindi ko hinugol ang kalidad ng oras sa iyo dahil pinahintulutan ko ang pang-araw-araw na mga tungkulin ng buhay at hindi gaanong mahalagang mga issue upang siksikan ang aking espesyal na oras ng mag-isa sa iyong presensya. Patawarin mo ako, nananalangin ako. Gusto kong gamitin ang oras na ito ng masamang kalusugan bilang isang pagkakataon upang mapalapit sa iyo. Pangunahan mo ako at gabayan ako sa panahong ito ng karamdaman at naway maging panahon ito ng espiritual at pati na rin ang panahon ng pisikal na kapahingahan. Pagalingin mo ako, Ama, nananalangin ako, hindi lamang sa aking katawan,
kundi pati na rin sa aking relasyon sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mahal na Ama sa langit, salamat sa iyong malalim na pagmamahal sa akin. Salamat sa pagpapadala sa iyong bugtong na anak, ang aking tagapagligtas na si Jesucristo, upang magdusa sa krus para sa isang kapakanan. Upang ang aking mga kasalanan ay mapatawad at upang ako ay mamuhay kasama mo magpakailanman sa langit. Panginoon, alam ko na hindi ko ginagarantiyahan ang iyong pag-ibig at gayunpaman, ikaw ay nagbuhos ng walang pasubali ng pag-ibig at biyaya sa akin sa pamamagitan ni Kristo na aking pinupuri at pinasasalamatan. Ngunit Panginoon, ninanais mo ang lahat ng iyong mga anak na mahalin ang iba gaya ng pag-ibig ni Kristo sa amin. Ngunit ang aking pag-ibig ay duka at mahina at malayo sa lahat ng iyong ninanais sa akin. Punan mo ako na nanalangin ako kasama ang pag-ibig ni Kristo na maaari kong mahalin ang iba sa parehong paraan na minahal ako ni Kristo. Upang habang ang iyong pag-ibig ay bumubuhos sa aking kaluluwa, maaari akong magamit bilang isang tubo para sa pag-ibig ni Kristo upang ma-stream out sa iba kung kanino ako nakipag-ugnayan. Tulungan mo akong ipakita ang iyong pagmamahal hindi lamang sa mga kaibig-ibig, kundi pati na rin sa mga humahampas sa akin sa sakit o galit, pagkabigo o pagkawala. Naway ang pag-ibig ni Jesus ay may pakita sa akin at ang pag-ibig ni Jesus ay may pamahagi sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya sa lahat ng aking nakakausap. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama sa langit, parami ng parami ang naiintindihan ko kung ano ang ibig sabihin ng Panginoong Jesus nang sabihin niya na siya ay kasama ng Ama. At nananalangin na ang kanyang mga alagad ay maging isa. Nakikita ko na ang pag-ibig at isang mahalagang pagkakaisa ng puso at isang matamis na komunyon ng Espiritu, at kung paano ang Ama at Anak ay nagmumula sa parehong makapangyarihang pag-ibig, gayon din tayo ay magkaroon ng parehong maganda at pag-ibig na umuunlad sa atin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. Panginoon, ipinagdarasal ko na ang katawan ni Kristo ay magkaisa bilang isa at sagana sa pagkakaisa ng Espiritu ng higit at higit na nagmamahalan. Hindi na kompromiso ang katotohanan, ngunit nagpapakita ng tunay na pagmamalasakit sa isa't isa. Ipinagdarasal ko na individual at sama-sama maaari tayong mamuhay ng makadiyos kay Kristo Jesus at maghangad na hikayatin at patatagin ang isa't isa na naghahangad na maging iisang isip at magkaroon ng parehong makadiyos na pagmamahal sa isa't isa. Ipinagdarasal ko na tayo ay magkaisa sa Espiritu at sa layunin, at wala tayong ginawa mula sa pagkamalasarili o walang laman na pagmamataas. Ngunit sa halip na may kababaang loob ng pag-iisip, ay ituring ang mga pangangailangan ng iba bilang mas mahalaga kaysa sa atin. Ito ay hinihiling ko sa pangalan ni Jesus.
sino ang namatay para sa ating lahat. Amen. Mahal na Panginoon, ipinagdarasal ko na mahalin ko ang iba gaya ng pag-ibig ng tulad ni Kristo. At maaari akong magpakita ng habag sa mga nakatira sa aking kapitbahay. Ama, alam ko na kailangan ko ang iyong pagmamahal at ang iyong presensya sa lugar na ito dahil mayroon akong ilang medyo mahirap na kapitbahay na nagdudulot ng ilang problema dito. Panginoon, baguhin ang aking puso sa isang puso na nagmamahal gaya ng iyong minamahal. Baguhin ang aking saloobin upang tumingin ng may habag sa aking mga kapitbahay sa halip na may pangangati ng disdain. Tulungan mo akong tingnan sila tulad ng ginagawa mo, patay sa kanilang mga pagkakasala at kasalanan. Hiwalay sa Diyos at nangangailangan ng tagapagligtas. Panginoon, tulungan mo akong kunin ang bawat negatibong pag-iisip na mayroon ako tungkol sa kanila sa bihag. Sa sandaling ito ay bumangon sa aking puso. Alam ko na ito ay nakalulugod sa iyo at alam ko na ito ang nais mo sa lahat ng iyong mga anak. Lumikha sa akin ng isang puso ng magiliw na pag-ibig at mabait na pakikiramay at ipakita sa akin kung paano ko masasaksihan ang iyong pag-ibig kapwa sa aking mga aksyon pati na rin sa aking mga salita. Panatilihin mo ako mula sa isang mapagmatuwid na saloobin sa kanila dahil alam ko na ako rin ay minsan nawalay sa iyo at sa iyong biyaya at awa ay dinampot mo ako at niligtas ako. Ama, ipinagdarasal ko na ang bawat isa ay dumating sa isang nagliligtas na pananampalataya sa iyo at na ikaw ay magpapalit sa akin upang maging kapitbahay na gusto mo sa akin. Tinatanong ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, kailangan lang nating tumingin sa simbahan sa Efeso upang makita kung gaano kadali para sa mga Kristiyano, kapwa sa individual at sa korporasyon na iwanan ang ating unang pag-ibig at payagan ang pagmamahal na mayroon tayo sa iyo at para sa iba, na magsuot ng manipis at lumamig. Ama, patawarin mo kami sa paraan na pinahintulutan naming itong mangyari sa buong katawan ni Kristo, na madalas ay naging isang lugar upang paunahin ang aming mga kapatid o sirain ang iba na hindi iniisip ng eksakto tulad ng ginagawa namin. Muling buhayin tayo, Panginoon, at naway magsimulang lumaganap muli ang pag-ibig na tumatagos sa unang iglesia, kung saan natuklasan natin na ang mga Kristiyanong minamahal sa salita at gawa ng pag-iisip sa buong katawan ng mga tunay na mananampalataya. Naway bumalik tayo sa panahon na ang pag-ibig sa loob ng simbahan ng Diyos ay nagsisimulang sumikat habang tayo ay nagiging asin at liwanag sa isang nangangailangang mundo. Patawarin mo kami, Ama, na ang aming pag-ibig para sa iyo at sa Panginoong Jesus ay napakanipis. Muling pasiglahin ang apoy ng pag-ibig na dumadaloy sa simbahan ngayon upang sa mga mahalaga ng ating pananampalataya ay magkaroon tayo ng pagkakaisa. Sa mga hindi mahalagang bagay ay maipakita natin ang kalayaan
at sa lahat ng bahagi ng ating buhay Kristiyano ay mapakita natin ang tunay na makadiyos na pag-ibig. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin tayo. Amen. Pinupuri ko at pinapasalamatan kita, Ama, para sa iyong matatag na pagmamahal sa akin. Salamat, Panginoon, para sa iyong walang humpay na katapatan, kaaliwan at biyaya na bago tuwing umaga at nire-refresh araw-araw. Salamat na ikaw ay isang Diyos na nagmamalasakit sa bawat isa sa iyong mga anak at magiliw na nagdadala at nag-aalaga sa lahat na nagtitiwala sa iyo. Bagaman ako'y dukha at mapagkailangan, salamat, Ama, na iyong naririnig at sinasagot ang aking mga iyak. Nagpapadala ka ng tulong sa oras ng problema, probisyon sa oras ng pangangailangan, lakas kapag ako'y pagod at ginhawa kapag ako ay nasa pagkabalisa. Salamat na dalhin mo ako sa iyong walang hanggang mga bisig at awa at biyaya, at pinupuri ko ang iyong banal na pangalan na ang iyong biyaya ay sapat na para sa lahat ng aking mga pangangailangan at ginawang sakdal sa aking kahinaan. Ama sa langit, ang iyong matatag na pagmamahal sa akin ay napakahalaga at mahal kita. Ngunit ang aking pag-ibig ay napakahina. Dalangin ko na tulungan mo akong mahalin ka ng higit pa at higit pa sa bawat araw na lumilipas. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang panalangin ay maaaring naririnig na malakas o tahimik. Maaari ding pribado o sa gitna ng maraming tao, formal o hindi formal. Lahat ng panalangin ay iniaalay ng may pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang pananalangin ng mga Kristiyano ay nakadirekta sa 3 persona ng Diyos sa Biblia. Nananalangin tayo sa Ama sa pamamagitan ng Anak at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang masasama ay walang pagnanais na manalangin. Ngunit ang mga anak ng Diyos ay may likas na pagnanasang manalangin. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Ama sa langit, alam ko na ang aking panahon ay nasa iyong mga kamay at naniniwala din ako na mahalaga sa iyo ang lahat ng bagay sa aking buhay. Sa iyong soberanya, hindi ko nagulat sa anumang nangyari sa sino man sa iyong mga anak. Naniniwala ako na ginagawa mo ang lahat ng bagay na nagtutulungan para sa ikabubuti namin na magmamahal sa iyo. Naniniwala ako na inalagaan mo ang bawat isa sa atin na may perpekto at banal na pag-ibig. Dumating ako sa iyo ngayon dahil ang aking kalusugan ay lumalala sa ilang karamdaman na hindi pa nasuri. Hindi ako sigurado kung ano ang gagawin, ngunit alam ko na naiintindihan mo ang lahat ng tungkol sa akin. Naniniwala ako na alam mo kung ano mismo ang kailangan ko upang ibalik ako sa buong kalusugan at lakas, at nagtitiwala ako sa iyo sa panahong ito ng sakit sa aking buhay.
Mangyaring Panginoon, hinihiling ko ang iyong kagalingan sa aking buhay at manalangin na dalhin mo sa aking pansin ang paggamot na pinakaangkop para sa aking kalagayan. Mangyaring idirekta ako sa paraan na dapat kong gawin sa mahirap na oras na ito sa aking buhay. Salamat Ama, sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Loving Lord, alam ko na madalas mo kaming pinipigilan sa aming mga landas at inaalis kami sa negosyo ng buhay sa pamamagitan ng isang sakit o panahon ng masamang kalusugan upang mapilitan kaming alisin ang aming mga mata sa masakit na pasanin ng buhay at magsinungaling sa isang ipinapatupad na kama ng karamdaman upang muling matuklasan kung ano ang ating mga tunay na prioridad sa buhay. Ama, alam ko na hindi ko hinugol ang kalidad ng oras sa iyo dahil pinahintulutan ko ang pang-araw-araw na mga tungkulin ng buhay at hindi gaanong mahalagang mga isyu upang siksikan ang aking espesyal na oras ng mag-isa sa iyong presensya. Patawarin mo ako, nananalangin ako. Gusto kong gamitin ang oras na ito ng masamang kalusugan bilang isang pagkakataon upang mapalapit sa iyo. Pangunahan mo ako at gabayan ako sa panahong ito ng karamdaman at naway maging panahon ito ng espiritual at pati na rin ang panahon ng pisikal na kapahingahan. Pagalingin mo ako, Ama, nananalangin ako, hindi lamang sa aking katawan, kundi pati na rin sa aking relasyon sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mahal na Ama sa langit, salamat sa iyong malalim na pagmamahal sa akin. Salamat sa pagpapadala sa iyong bugtong na anak, ang aking tagapagligtas na si Jesucristo upang magdusa sa krus para sa isang kapakanan, upang ang aking mga kasalanan ay mapatawad at upang ako ay mamuhay kasama mo magpakailanman sa langit. Panginoon, alam ko na hindi ko ginagarantiyahan ang iyong pag-ibig at gayunpaman, ikaw ay nagbuhos ng walang pasubali ng pag-ibig at biyaya sa akin sa pamamagitan ni Kristo na aking pinupuri at pinasasalamatan. Ngunit Panginoon, ninanais mo ang lahat ng iyong mga anak na mahalin ang iba gaya ng pag-ibig ni Kristo sa amin. Ngunit ang aking pag-ibig ay duka at mahina at malayo sa lahat ng iyong ninanais sa akin. Punan mo ako, nananalangin ako, kasama ang pag-ibig ni Kristo na maaari kong mahalin ang iba sa parehong paraan na minahal ako ni Kristo. Upang habang ang iyong pag-ibig ay bumubuhos sa aking kaluluwa, maaari akong magamit bilang isang tubo para sa pag-ibig ni Kristo upang ma-stream out sa iba kung kanino ako nakipag-ugnayan. Tulungan mo akong ipakita ang iyong pagmamahal hindi lamang sa mga kaibig-ibig kundi pati na rin sa mga humahampas sa akin sa sakit o galit, pagkabigo o pagkawala. Naway ang pag-ibig ni Jesus ay may pakita sa akin at ang pag-ibig ni Jesus ay may pamahagi sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya sa lahat ng aking nakakausap. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen.
Ama sa langit, parami ng parami ang naiintindihan ko kung ano ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus nang sabihin niya na siya ay kasama ng Ama. At nananalangin na ang kanyang mga alagad ay maging isa. Nakikita ko na ang pag-ibig at isang mahalagang pagkakaisa ng puso at isang matamis na komunyon ng Espiritu, at kung paano ang Ama at Anak ay nagmumula sa parehong makapangyarihang pag-ibig, gayon din tayo ay magkaroon ng parehong maganda at pag-ibig na umuunlad sa atin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. Panginoon, ipinagdarasal ko na ang katawan ni Kristo ay magkaisa bilang isa at sagana sa pagkakaisa ng Espiritu ng higit at higit na nagmamahalan. Hindi na kompromiso ang katotohanan, ngunit nagpapakita ng tunay na pagmamalasakit sa isa't isa. Ipinagdarasal ko na individual at sama-sama maaari tayong mamuhay ng makadiyos kay Kristo Jesus at maghangad na hikayatin at patatagin ang isa't isa na naghahangad na maging iisang isip at magkaroon ng parehong makadiyos na pagmamahal sa isa't isa. Ipinagdarasal ko na tayo ay magkaisa sa Espiritu at sa layunin, at wala tayong ginawa mula sa pagkamalasarili o walang laman na pagmamataas. Ngunit sa halip na may kababaang loob ng pag-iisip, ay ituring ang mga pangangailangan ng iba bilang mas mahalaga kaysa sa atin. Ito ay hinihiling ko sa pangalan ni Jesus, sino ang namatay para sa ating lahat. Amen. Mahal na Panginoon, ipinagdarasal ko na mahalin ko ang iba gaya ng pag-ibig ng tulad ni Kristo. At maaari akong magpakita ng habag sa mga nakatira sa aking kapitbahay. Ama, alam ko na kailangan ko ang iyong pagmamahal at ang iyong presensya sa lugar na ito, dahil mayroon akong ilang medyo mahirap na kapitbahay na nagdudulot ng ilang problema dito. Panginoon, baguhin ang aking puso sa isang puso na nagmamahal gaya ng iyong minamahal. Baguhin ang aking saloobin upang tumingin ng may habag sa aking mga kapitbahay sa halip na may pangangati ng disdain. Tulungan mo akong tingnan sila tulad ng ginagawa mo, patay sa kanilang mga pagkakasala at kasalanan, hiwalay sa Diyos at nangangailangan ng tagapagligtas. Panginoon, tulungan mo akong kunin ang bawat negatibong pag-iisip na mayroon ako tungkol sa kanila sa bihag. Sa sandaling ito ay bumangon sa aking puso. Alam ko na ito ay nakalulugod sa iyo, at alam ko na ito ang nais mo sa lahat ng iyong mga anak. Lumikha sa akin ng isang puso ng magiliw na pag-ibig at mabait na pakikiramay, at ipakita sa akin kung paano ko masasaksihan ang iyong pag-ibig kapwa sa aking mga aksyon, pati na rin sa aking mga salita. Panatilihin mo ako mula sa isang mapagmatuwid na saloobin sa kanila, dahil alam ko na ako rin ay minsan nawalay sa iyo, at sa iyong biyaya at awa ay dinampot mo ako at niligtas ako. Ama, ipinagdarasal ko na ang bawat isa ay dumating sa isang nagliligtas na pananampalataya sa iyo, at na ikaw ay magpapalit sa akin upang maging kapitbahay na gusto mo sa akin.
Tinatanong ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, kailangan lang nating tumingin sa simbahan sa Efeso upang makita kung gaano kadali para sa mga Kristiyano, kapwa sa individual at sa korporasyon na iwanan ang ating unang pag-ibig at payagan ang pagmamahal na mayroon tayo sa iyo at para sa iba, na magsuot ng manipis at lumamig. Ama, patawarin mo kami sa paraan na pinahintulutan naming itong mangyari sa buong katawan ni Kristo, na madalas ay naging isang lugar upang paunahin ang aming mga kapatid o sirain ang iba na hindi iniisip ng eksakto tulad ng ginagawa namin. Muling buhayin tayo, Panginoon, at naway magsimulang lumaganap muli ang pag-ibig na tumatagos sa unang iglesia, kung saan natuklasan natin na ang mga Kristiyanong minamahal sa salita at gawa ng pag-iisip sa buong katawan ng mga tunay na mananampalataya. Naway bumalik tayo sa panahon na ang pag-ibig sa loob ng simbahan ng Diyos ay nagsisimulang sumikat, habang tayo ay nagiging asin at liwanag sa isang nangangailangang mundo. Patawarin mo kami, Ama, na ang aming pag-ibig para sa iyo at sa Panginoong Jesus ay napakanipis. Muling pasiglahin ang apoy ng pag-ibig na dumadaloy sa simbahan ngayon upang sa mga mahalaga ng ating pananampalataya ay magkaroon tayo ng pagkakaisa. Sa mga hindi mahalagang bagay ay maipakita natin ang kalayaan, at sa lahat ng bahagi ng ating buhay Kristiyano ay maipakita natin ang tunay na makadiyos na pag-ibig. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin tayo. Amen. Pinupuri ko at pinapasalamatan kita, Ama, para sa iyong matatag na pagmamahal sa akin. Salamat, Panginoon, para sa iyong walang humpay na katapatan, kaaliwan at biyaya na bago tuwing umaga at nire-refresh araw-araw. Salamat na ikaw ay isang Diyos na nagmamalasakit sa bawat isa sa iyong mga anak at magiliw na nagdadala at nag-aalaga sa lahat na nagtitiwala sa iyo. Bagaman ako'y dukha at mapagkailangan, salamat, Ama, na iyong naririnig at sinasagot ang aking mga iyak. Nagpapadala ka ng tulong sa oras ng problema, probisyon sa oras ng pangangailangan, lakas kapag ako'y pagod at ginhawa kapag ako ay nasa pagkabalisa. Salamat na dalhin mo ako sa iyong walang hanggang mga bisig at awa at biyaya, at pinupuri ko ang iyong banal na pangalan, na ang iyong biyaya ay sapat na para sa lahat ng aking mga pangangailangan at ginawang sakdal sa aking kahinaan. Ama sa langit, ang iyong matatag na pagmamahal sa akin ay napakahalaga at mahal kita. Ngunit ang aking pag-ibig ay napakahina. Dalangin ko na tulungan mo akong mahalin ka ng higit pa at higit pa sa bawat araw na lumilipas. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang panalangin ay maaaring naririnig na malakas o tahimik. Maaari ding pribado o sa gitna ng maraming tao, formal o hindi formal. Lahat ng panalangin
ay iniaalay ng may pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang pananalangin ng mga Kristiyano ay nakadirekta sa 3 persona ng Diyos sa Biblia. Nananalangin tayo sa Ama sa pamamagitan ng Anak at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang masasama ay walang pagnanais na manalangin. Ngunit ang mga anak ng Diyos ay may likas na pagnanasang manalangin. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Ama sa langit, alam ko na ang aking panahon ay nasa iyong mga kamay at naniniwala din ako na mahalaga sa iyo ang lahat ng bagay sa aking buhay. Sa iyong soberanya, hindi ko nagulat sa anumang nangyari sa sino man sa iyong mga anak. Naniniwala ako na ginagawa mo ang lahat ng bagay na nagtutulungan para sa ikabubuti namin na magmamahal sa iyo. Naniniwala ako na inalagaan mo ang bawat isa sa atin na may perpekto at banal na pag-ibig. Dumating ako sa iyo ngayon dahil ang aking kalusugan ay lumalala sa ilang karamdaman na hindi pa nasuri. Hindi ako sigurado kung ano ang gagawin, ngunit alam ko na naiintindihan mo ang lahat ng tungkol sa akin. Naniniwala ako na alam mo kung ano mismo ang kailangan ko upang ibalik ako sa buong kalusugan at lakas, at nagtitiwala ako sa iyo sa panahong ito ng sakit sa aking buhay. Mangyaring Panginoon, hinihiling ko ang iyong kagalingan sa aking buhay at manalangin na dalhin mo sa aking pansin ang paggamot na pinakaangkop para sa aking kalagayan. Mangyaring idirekta ako sa paraan na dapat kong gawin sa mahirap na oras na ito sa aking buhay. Salamat Ama, sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Loving Lord, alam ko na madalas mo kaming pinipigilan sa aming mga landas at inaalis kami sa negosyo ng buhay sa pamamagitan ng isang sakit o panahon ng masamang kalusugan upang mapilitan kaming alisin ang aming mga mata sa masakit na pasanin ng buhay at magsinungaling sa isang ipinapatupad na kama ng karamdaman upang muling matuklasan kung ano ang ating mga tunay na prioridad sa buhay. Ama, alam ko na hindi ko ginugol ang kalidad ng oras sa iyo dahil pinahintulutan ko ang pang-araw-araw na mga tungkulin ng buhay at hindi gaanong mahalagang mga issue upang siksikan ang aking espesyal na oras ng mag-isa sa iyong presensya. Patawarin mo ako, nananalangin ako. Gusto kong gamitin ang oras na ito ng masamang kalusugan bilang isang pagkakataon upang mapalapit sa iyo. Pangunahan mo ako at gabayan ako sa panahong ito ng karamdaman at naway maging panahon ito ng espiritual at pati na rin ang panahon ng pisikal na kapahingahan. Pagalingin mo ako, Ama, nananalangin ako, hindi lamang sa aking katawan, kundi pati na rin sa aking relasyon sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mahal na Ama sa langit, salamat sa iyong malalim na pagmamahal sa akin. Salamat sa pagpapadala sa iyong bugtong na anak, ang aking tagapagligtas
na si Jesucristo upang magdusa sa krus para sa isang kapakanan, upang ang aking mga kasalanan ay mapatawad at upang ako ay mamuhay kasama mo magpakailanman sa langit. Panginoon, alam ko na hindi ko ginagarantiyahan ang iyong pag-ibig at gayunpaman, ikaw ay nagbuhos ng walang pasubali ng pag-ibig at biyaya sa akin sa pamamagitan ni Kristo na aking pinupuri at pinasasalamatan. Ngunit Panginoon, ninanais mo ang lahat ng iyong mga anak na mahalin ang iba gaya ng pag-ibig ni Kristo sa amin. Ngunit ang aking pag-ibig ay duka at mahina at malayo sa lahat ng iyong ninanais sa akin. Punan mo ako, nananalangin ako, kasama ang pag-ibig ni Kristo na maaari kong mahalin ang iba sa parehong paraan na minahal ako ni Kristo. Upang habang ang iyong pag-ibig ay bumubuhos sa aking kaluluwa, maaari akong magamit bilang isang tubo para sa pag-ibig ni Kristo upang ma-stream out sa iba kung kanino ako nakipag-ugnayan. Tulungan mo akong ipakita ang iyong pagmamahal hindi lamang sa mga kaibig-ibig kundi pati na rin sa mga humahampas sa akin sa sakit o galit, pagkabigo o pagkawala. Naway ang pag-ibig ni Jesus ay may pakita sa akin at ang pag-ibig ni Jesus ay may pamahagi sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya sa lahat ng aking nakakausap. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama sa langit, parami ng parami ang naiintindihan ko kung ano ang ibig sabihin ng Panginoong Jesus nang sabihin niya na siya ay kasama ng Ama. At nananalangin na ang kanyang mga alagad ay maging isa. Nakikita ko na ang pag-ibig at isang mahalagang pagkakaisa ng puso at isang matamis na komunyon ng Espiritu, at kung paano ang Ama at Anak ay nagmumula sa parehong makapangyarihang pag-ibig, gayon din tayo ay magkaroon ng parehong maganda at pag-ibig na umuunlad sa atin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. Panginoon, ipinagdarasal ko na ang katawan ni Kristo ay magkaisa bilang isa at sagana sa pagkakaisa ng Espiritu ng higit at higit na nagmamahalan. Hindi na kompromiso ang katotohanan, ngunit nagpapakita ng tunay na pagmamalasakit sa isa't isa. Ipinagdarasal ko na individual at sama-sama maaari tayong mamuhay ng makadiyos kay Kristo Jesus at maghangad na hikayatin at patatagin ang isa't isa na naghahangad na maging iisang isip at magkaroon ng parehong makadiyos na pagmamahal sa isa't isa. Ipinagdarasal ko na tayo ay magkaisa sa Espiritu at sa layunin, at wala tayong ginawa mula sa pagkamalasarili o walang laman na pagmamataas. Ngunit sa halip na may kababaang loob ng pag-iisip, ay ituring ang mga pangangailangan ng iba bilang mas mahalaga kaysa sa atin. Ito ay hinihiling ko sa pangalan ni Jesus, sino ang namatay para sa ating lahat. Amen. Mahal na Panginoon, ipinagdarasal ko na mahalin ko ang iba gaya ng pag-ibig ng tulad ni Kristo. At maaari akong magpakita ng habag
sa mga nakatira sa aking kapitbahay. Ama, alam ko na kailangan ko ang iyong pagmamahal at ang iyong presensya sa lugar na ito dahil mayroon akong ilang medyo mahirap na kapitbahay na nagdudulot ng ilang problema dito. Panginoon, baguhin ang aking puso sa isang puso na nagmamahal gaya ng iyong minamahal. Baguhin ang aking saloobin upang tumingin ng may habag sa aking mga kapitbahay sa halip na may pangangati ng disdain. Tulungan mo akong tingnan sila tulad ng ginagawa mo, patay sa kanilang mga pagkakasala at kasalanan. Hiwalay sa Diyos at nangangailangan ng tagapagligtas. Panginoon, tulungan mo akong kunin ang bawat negatibong pag-iisip na mayroon ako tungkol sa kanila sa bihag. Sa sandaling ito ay bumangon sa aking puso. Alam ko na ito ay nakalulugod sa iyo at alam ko na ito ang nais mo sa lahat ng iyong mga anak. Lumikha sa akin ng isang puso ng magiliw na pag-ibig at mabait na pakikiramay at ipakita sa akin kung paano ko masasaksihan ang iyong pag-ibig kapwa sa aking mga aksyon pati na rin sa aking mga salita. Panatilihin mo ako mula sa isang mapagmatuwid na saloobin sa kanila dahil alam ko na ako rin ay minsan nawalay sa iyo at sa iyong biyaya at awa ay dinampot mo ako at niligtas ako. Ama, ipinagdarasal ko na ang bawat isa ay dumating sa isang nagliligtas na pananampalataya sa iyo at na ikaw ay magpapalit sa akin upang maging kapitbahay na gusto mo sa akin. Tinatanong ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, kailangan lang nating tumingin sa simbahan sa Efeso upang makita kung gaano kadali para sa mga Kristiyano, kapwa sa individual at sa korporasyon na iwanan ang ating unang pag-ibig at payagan ang pagmamahal na mayroon tayo sa iyo at para sa iba, na magsuot ng manipis at lumamig. Ama, patawarin mo kami sa paraan na pinahintulutan namin itong mangyari sa buong katawan ni Kristo, na madalas ay naging isang lugar upang paunahin ang aming mga kapatid o sirain ang iba na hindi iniisip ng eksakto tulad ng ginagawa namin. Muling buhayin tayo, Panginoon, at naway magsimulang lumaganap muli ang pag-ibig na tumatagos sa unang iglesia, kung saan natuklasan natin na ang mga Kristiyanong minamahal sa salita at gawa ng pag-iisip sa buong katawan ng mga tunay na mananampalataya. Naway bumalik tayo sa panahon na ang pag-ibig sa loob ng simbahan ng Diyos ay nagsisimulang sumikat habang tayo ay nagiging asin at liwanag sa isang nangangailangang mundo. Patawarin mo kami, Ama, na ang aming pag-ibig para sa iyo at sa Panginoong Hesus ay napakanipis. Muling pasiglahin ang apoy ng pag-ibig na dumadaloy sa simbahan ngayon upang sa mga mahalaga ng ating pananampalataya ay magkaroon tayo ng pagkakaisa. Sa mga hindi mahalagang bagay ay maipakita natin ang kalayaan at sa lahat ng bahagi ng ating buhay Kristiyano ay maipakita natin ang tunay na makadiyos na pag-ibig. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin tayo. Amen. Pinupuri ko at pinapasalamatan kita, Ama, para sa iyong matatag na pagmamahal sa akin.
Salamat, Panginoon, para sa iyong walang humpay na katapatan, kaaliwan at biyaya na bago tuwing umaga at nire-refresh araw-araw. Salamat na ikaw ay isang Diyos na nagmamalasakit sa bawat isa sa iyong mga anak at magiliw na nagdadala at nag-aalaga sa lahat na nagtitiwala sa iyo. Bagaman ako'y dukha at mapagkailangan, salamat, Ama, na iyong naririnig at sinasagot ang aking mga iyak. Nagpapadala ka ng tulong sa oras ng problema, probisyon sa oras ng pangangailangan, lakas kapag ako'y pagod at ginhawa kapag ako ay nasa pagkabalisa. Salamat na dalhin mo ako sa iyong walang hanggang mga bisig at awa at biyaya, at pinupuri ko ang iyong banal na pangalan na ang iyong biyaya ay sapat na para sa lahat ng aking mga pangangailangan at ginawang sakdal sa aking kahinaan. Ama sa langit, ang iyong matatag na pagmamahal sa akin ay napakahalaga at mahal kita. Ngunit ang aking pag-ibig ay napakahina. Dalangin ko na tulungan mo akong mahalin ka ng higit pa at higit pa sa bawat araw na lumilipas. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen.